Magandang araw sa lahat mga ka-Duterte solid. Itong mga balita ngayong update itong araw na to. Alam naman nating lahat ay napakainit ito kay Inday Sarang impeachment na sinasabi nilang mga confidential fund. Until now, wala naman, na-audit na lahat yan sa COA. Ito yung gusto nilang i-impeach mga ka-Duterte. Mahal ng taong bayan. Kita naman natin yan. Simula sa Mindanao hanggang Visayas, Luzon. Grabe. Kasi pinag-uusapan ngayon itong mga taga-prosecutor na gustong-gusto na talaga nilang buksan itong salin ni Inday Sara. Kahit alam nilang bawal. Kita nyo naman mga ka-Duterte. Bawal, bubuksan. Pero itong mga bilyong-bilyong corruption na nangyayari, ayaw buksan. Ang ibig kong sabihin mga ka-Duterte, itong issue ng anomaly, itong flood control. Alam naman natin to lahat, di ba? Mga ka-Duterte solid. Kasi itong araw na to, kaliwat kanan ang mga rally-rally nila. May dilaw, may puti. Hindi mo maintindihan kasi isang kulay lang sila. Sa totoo lang, kahit palitan nila ng kulay puti, kasi ito ay mga religious group, itong white ribbon na sinasabi nila. Nagrarally sila ngayon. Ito ring mga dilawan, nagrarally din sila sa may Makati. 'di ba? Pero ang sinisigaw nila corruption. Itigil ang corruption. Tapos sabay Duterte, Inday Sara litisin. Isipin mo, corruption, 'di ba? Nananawagan sila sa mga corruption na politiko, itong mga gano'n, itigil na, ganun. Bakit ayaw nila sabihin nga ituloy ang flood control? Itong corruption na nangyayari. Iyon ang sabihin nila. 'Di ba? Tapos sasabay sabi may karugtong Inday Sara litisin. Ay, nako po. Itong mga balita nila kasi gustong-gusto talaga nila na ang Duterte ay pabagsakin. Yun lang yun. Wala nang iba. Hayaan nyo sila, basta importante, si Inday nagtatrabaho. Kita nyo naman, galing Mindanao, punta sa doon sa lalawigan ng Sarangani at nagbigay tulong at saya, di ba? At itong araw na to, kasi marami kaliwat kanan itong mga rally, sakto-sakto, nandito itong mga alam naman natin mga pusong Duterte, ito si Mike Defensor at saka si Attorney Harold Respicio, mga ka-Duterte solid. Bago ang lahat, isang pagbati sa inyong mga idol, mga ka-Duterte solid from Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na dyan sa bandang Davao City, mga ka-Duterte solid, Tagum, ganyan, dyan. Mga kamag-anak ko dyan, hello, magandang gabi. Kaya mga ka-Duterte solid, pakinggan natin tong sinabi ni Attorney Harold Respicio, mga ka-Duterte. Medyo iba kasi dating pag si Mr. Respicio. Panoorin natin, pakinggan natin yung sinabi niya. You wanna be really sure, to be sure, sabihin mo kay Teddy Casino at mga kasama niya doon, imbitahan niya si Mike Defensor na magsalita sa taas. Imbitahan niya yung mga 18 Marines na tumayo sa taas dahil sila yung mga nasa forefront ng paglaban sa korupsyon dito sa Pilipinas. Ngayon po, welcome po ang ginawa ng White Ribbon Movement ngayon, ng White Ribbon Rally, na pinag-iisa niya lahat ng mga taong tumatawag sa korupsyon. At welcome yung sinabi nila na dapat ito ay walang kulay at dapat ito ay hindi partisan. Kami po ay handa dito na hindi magsalita ng Duterte. Handa rin kaming hindi magsalita ng anti-Marcos. Handa rin kaming magsalita na hindi anti-Dilaw, hindi anti-left, kahit ano. Basta sasabihin lang namin, itigil na ang korupsyon. As a matter of fact, nagpapatuloy nga yung ginagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Okay, fine, di magpatuloy kayo doon sa Senate. Basta anti-corruption, go ahead! Pero ipagpatuloy nyo rin! Yung mga ginagawa nating iba para totally mawala ng korupsyon sa Pilipinas! Yung impeachment naman kay BBM, ituloy na rin natin! Lahat na masangkot sa flood control project, kasuhan na rin natin! At ipakulong na rin natin! Ay, naku po, attorney. Parang maano ako dito sa mga sinabi ni Attorney Respicio, mga ka-Duterte. Sa totoo lang kasi, kasi nga, may nag-rally dito na itong white movement o itong white ribbon na sinasabi nila. Humarap sila, attorney. Kinausap nila kung ano tong panawagan nila. Naging open din sila. At napag-usapan siguro nila itong ang mga tungkol sa mga korupsyon. At itong pero
ang gusto pa rin iparating ni Atty. Harold Respicio, dapat kasi itong nangyaring corruption, dapat tutukan nila itong Blue Ribbon Committee. At lalong-lalo na itong tinutukoy niya na 18 Marines. Kasi doon nagsisimula lahat. Kasi connected yan kay Saldico, mga ka-Duterte. Diba? Kung gusto talaga nila, itigil itong corruption at mayroong managot, doon magsimula kay Saldico at itong mga 18 Marines. Kasi connected yan sila. Ay sila ay mga bodyguard, mga ka-Duterte. Diba? Isipin yung mabuti. Diba? Puro sila panawagan. Itong mga dilawan, nananawagan din sila dyan sa may Makati, itigil ang corruption, tapos sabay Inday Sara litisin. Isipin mo yan. Anong klaseng panawagan yun? Eh si Inday Sara ay yung 125 million na confidential fund, nasagot na yan ng COA, na-audit na yan at humarap na si Inday diyan sa kanila. At bakit hindi pa rin sila makamove on sa Duterte? Alam naman natin lahat, di ba? Kahit magpalit sila ng kilay, magpalit sila ng kulay, ma-pink man yan, maputi, kahit dilaw pa kayo o pula, wala. Kung gusto nyo itigil itong corruption, umpisahan nila itong ginagawa ni Marcoleta at ni Cayetano. Di ba? Doon nagsimula yung investigasyon, itong Blue Ribbon Committee. Oh, itong mga diskaya, itong mga kontraktor, nagsimula na yun. Bakit ngayon hindi? Natigil lahat. Natigil lahat. Tapos gusto nila impeachment. Inday Sara Duterte. Sus, ang tagal na yan nila gusto talagang i-impeach si Inday Sara. Pang ilang impeachment na yan, mga ka-Duterte sulid. Ngayon, nakalusot. Tapos gusto pa nilang buksan itong saliin ni Inday. Bakit yung saliin ninyo, buksan nyo na lahat yan? Pati yung sa presidente. Di ba? Ilang beses ay bawal yan, mga ka-Duterte. Wala naman problema kung hindi lang vice president o president, mga mahigpit kasi yung mga ganun. Di yan basta-basta, mga ka-Duterte sulit. Kasi mga vice president at saka presidente, hindi basta-basta, ganun yan, kadali. At kung may mga ganun man talaga tayo, kagaya niyan, kay Inday Sara, allegation, 125 million na confidential fund, nasagot na. Wala silang mapukol, wala silang magawa, kundi kung ano lang masabi, kung minsan nga lang itong pagpunta-punta niya sa ibang bansa, doon na lang sila kumukuha ng mga masabi. Pasensya na, mga ka-Duterte solid yung anak ko. Ay, sorry sa lahat, mga idol. Kasi hindi talaga nila ma-impeach si Inday Sara. Kita nyo naman yung ginagawa ni Inday doon sa Mindanao. Dito sa bandang Sarangani, Davao Occidental. Di ba? Kaya dinumog sa ng mga tao doon. Kasi ramdam nila na ang Duterte ay totoo at nagmamahal sa bayan. Hindi yung kunwari-kunwari na pa-picture-picture lang. Walang ganun. Umulan, umaraw, si Inday Sara, kita natin lang, kahit basang-basa na, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo. Ang importante, no? Makita mo lang yung presensya nila na may leader na ganun, talagang matutuwa ka talaga. Lalo na ang Duterte. Oh, yung sinabi ni Atty. Respicio ngayon, kung gusto talaga nilang itigil itong corruption, umpisahan nila itong flood control. Doon magsimula kasi connected yan kay Saldico. Alam natin lahat doon na involved ang presidente. Itong speaker na si Martin Romualdez. Ang daming mga dyan. Pag once mabuksan yan, maimbestigahan nila, kunik-kunik na yun. Kumbaga, pati itong mga kongresista, lahat yan, mga ka-Duterte. Bakit gusto talaga si Inday talaga nila? Kasi alam natin mismo, pag once makabalik ang Duterte, the more na maraming mananagot dyan. Lalong-lalo na itong nangyayaring corruption ngayon, itong 2025, patungkol dyan sa mga flood control na yan. Alam natin lahat yan, bakit ayaw nilang imbestigahan? Puro na lang itigil, ikulong na yan, mga kurakot. Puro na lang ganun tayo. Bakit walang investigasyon?
Bakit ayaw umpisahan? Tapos tigil na naman. Nasimula na ni Cayetano at ni Marcoleta. Tigil na naman kasi may panibagong Senate President. Walang mangyayari. Ngayon kasi alam naman natin, nakita nyo dyan sa likod ni Atty. Harold Respicio, ayan si Mike Defensor. Kasi si Mike Defensor ngayon, pinag-iinitan din ng NBI yan. I think may kaso rin siyang nakabinbin ngayon. Alam natin lahat yan kasi nagsalita siya patungkol dito sa mga flood control, itong mga 18 Marines, ay napakainit itong issue talaga mga ka-Duterte. Puro rally. Itigil na lang yung corruption. Ay, ang mga Duterte talagang gusto nila investigasyon. Pero bakit may humahadlang? At daming kahit mga, 'di ba? Alam na natin 'tong mga senador na involved diyan. Oh, pakinggan natin 'tong sinabi na itong araw na 'to, may sinabi ito si Mike Defensor mga ka-Duterte Solid. Panoorin natin. Nila yun, meron silang stage doon, may programa sila. Kami naman, nandito rin naman kami, pero nakikisa pa rin kami sa kanila. Hindi naman ibig sabihin na kalaban namin sila o hindi namin respeto yung ginagawa nila. Mas mabuti nga nandito kami para malayo sila makagawa ng kanilang programa. Pero ang sabi naman ng mga organizers, walang political color yung protesta doon. Hindi po ba kayo nakipag-ugnayan? Nakipag-ugnayan ako doon sa isang one of the conveners. And Mga ka-Duterte, post lang natin mga idol, no? Dito kasi nangyayari ngayong rally-rally nila ngayon, itong araw na to, parang nagkasalubong sila dyan. May stage sa kabila, pati dito, meron din ito nagrarally. Ito sila Mike Defensor, ito sila Harold Respicio. Sa kabila naman, itong mga white ribbon. Ngayon, nagkakaharap-harap sila dyan, isa lang naman siguro sila ng layunin, itong nangyayaring corruption dito sa ating bansa. Yan ang tinutukoy ngayon siya. Wala daw halong politika, walang halong mga partido, parang ganoon lang. Wala silang mga Kasi nga ito, alam naman natin to. Pero alam nyo mga ka-Duterte, itong religious group, itong white ribbon kasi mga religious group yan. Nakita ko nga isa doon sa harap itong matanda. Meron doon isang matanda na, wait lang papakita ko sa inyo. Pamilyar sa akin itong mukha na to. Mamaya na nga lang. Mamaya, ituloy muna natin to kay Mike Defensor mga idol. Buti at least isa sila ng hangarin. Wala namang problema dyan. Tuloy natin. Come on your own, bilang Pilipino, makisa ka. May mga iba din, nakita nyo may mga ibang nagbibigay ng mga statements na hindi maganda. Pero wala sa amin yun Basta kami nandito kami dahil yung laban naman nila sa korupsyon, laban din naman namin. Yung korupsyon, hustisyang hiningi natin hanggang ngayon walang nakukulong. Mauna pa nga akong makukulong dun sa mga nagnakaw. Nirespeto naman natin yung ganung panawagan. Ano yung nabanggit niyo, sir, na mga statement na hindi maganda? May mga public statements sila In particular, nabanggit pa nga ako na yun, pumunta ka dyan, parang something to do with, huwag kang magsalita or huwag kang makigulo. Nung una pa man sinabi ko pupunta ako makikisa bilang Pilipino. Sir, yung panawagan kasi doon kontra corruption, sabi lang po yung Duterte family. Ito po, significantly magkaiba po yung ano pong reaction nyo doon? Alam mo, wala naman kaming problema doon sa panawagan. Lalamat managot sa kurakot. Ang amin lang sinasabi, parang lopsided mismo yung nangyayari. Biruin mo yung isang vice president na ang tagal na nilang pinag-usapan yung issue niya. Noong pa nga nasa COA pa, 125 million. Pagkatapos, itong bilyon-bilyon na korupsyon, wala pa tayong nakikita. Isang delivery nga lang doon is 1 bilyon, 500 milyon. So yun lang naman yung aming sinasabi. Ito yung tinutukoy ni Mike Defensor mga ka-Duterte. At yun yung sinabi ni Atty. Harold Respicio. Kung gusto natin itigil itong nangyayaring corruption, yan kay Inday ay allegation lang yan. Kasi alam nila mismo ang naghahalongkat ng itong nangyayaring corruption, nagsimula yan kay Inday Sara. Na ang pera ng bayan ay nasa 2 tao lang ito kay Martin at saka si Saldico. Doon ang simula yun. Kaya galit na galit si Inday noon itong nagla-live siya, 'di ba? Pati namura-mura niya lahat itong mga pati presidente. Kasi nga
Nalaman ni Inday Sara, alam natin lahat to, itong nangyayaring corruption, nalaman ni Inday Sara dyan na may nangyayaring hindi maganda sa administrasyon na to. Kaya di ba, tumiwalag na si Inday sa pagiging DepEd niya. Wala na, ayaw na niyang makialam. Kumbaga, sariling kayod na lang niya itong OBP. At itong nangyayaring mga problema niya ay talaga namang binabatikos siya ng todo-todo kasi hindi sa, ay hindi ka ano sa amin ha, hindi ka makisakay sa alon o sa bangka. Ganun talaga, pag ikaw hindi sumakay sa bangka, talagang batikusin ka nilang batikusin. Sige lang, kasi ang problema, taong bayan pa rin ang masusunod. Kasi mahal na mahal natin, alam naman natin, ang Duterte ay mahal na mahal ng taong bayan yan. Kaya itong sinasabi ni Mike Defensor, mga ka-Duterte, sa dami-daming problema, itong nangyayaring corruption, billion-billion ang problema, itong nakawan, bakit doon talaga sila nakatutok kay Inday Sara? Itong 125 confidential fund, plus gustong-gusto talaga nilang buksan itong salin niya, itong box. Itong box na green box niya. Para magkaroon na siguro sila na pang exciting na issue. Bakit ayaw nilang number one issue ngayon itong corruption? Bakit ayaw nilang buksan? Bakit ayaw nilang pag-usapan? 18 Marines, di ba? Ito yung tinutukoy nila ni Harold Respicio at saka ni Mike. Bakit doon sila nakatutok? Inday Sara pa rin. Darating na lang yan 2028, Inday Sara pa rin yan sila. Lalong lumalakas Inday Sara yung tiwala ng taong bayan. Alam niyo yun? Kasi obviously, ang kanilang ginagawa ay pamumulitika na. Obvious na eh. Hindi na, kumbaga, wala na. Yung taong bayan parang napaparinig na sa kakarinig Inday Sara, Inday Sara. Puro na lang sila Inday Sara. Oo. Diba? Kung tutusin, tingnan mo yung mga sarili nila sa salamin. Sila lahat, grabing mga, yan si Chua, Laila de Lima, number 1 yan sila. Oh, di ba? Oh, yes, si Luistro, patungkol sa kanyang asawa. Anong ba't ayaw nilang mga ano? Ang daming na-involve dyan ng mga kongresista. Bakit ayaw nilang pag-usapan yun? Kasi mas malaki yung billion-billion ang pinag-usapan dito sa flood control. Doon talaga sila sa OBP, ito kay Inday. Gusto talaga nilang impeach. Isa lang ibig sabihin dyan. Yan ay pamumulitika, mga ka-Duterte. Pero sige lang, ganun talaga ang labanan ng politika. Minsan talaga batuhan talaga ng siraan, ganun yan sila. Basta importante tayo, trabaho lang si Inday. Tuloy lang sa trabaho, Inday Sara. Kami na bahala. Di ba? So, tuloy natin to si Mike, mga ka-Duterte. Bukas at malinaw na pagnanakaw, may mga nagsalita na ayaw nilang pagsalitin. Kay VP Sara, pagka kahit hindi pwede, ginagawa nila, no? Bubuksan nila yung salin, correct. Ngayon, yung tax records. Pero dito naman sa 18 'Di ba? Kahit hindi pwede, gusto nilang buksan itong green box sa salin. Kahit bawal. Pagdating kay Inday Sara, pwede. Pero pagdating sa mga taong investigasyon, hindi pwede. Ay nako po. Marines na nag-volunteer na magsalita, kay Gutes na nag-volunteer na magsalita, ayaw nila pagsalitin. Ayaw lang ipatawag si E.S. Bersamin, sila Adrian Bersamin. So yun lang naman yung amin doon na, sige, walang problema doon sa ating kurakot, pero wag naman yung proteksyonan yung iba, at yung iba naman, ay kunyari, in particular, si VP Sara, dinidian ninyo. Dapat yung totoo lamang at yung dapat lamang. Alam niyo mga ka-Duterte solid, sa napapansin ko dito, talagang si Inday pinagtutulungan nila. Kumbaga, sa labanan ng politiko, kasi alam nating lahat na si Inday ang pinakamalakas ngayon na survey. 'Di ba? Nangunguna siya ngayon, nangunguna sa top. Itong na mga dilaw dyan sa baba at saka itong pula, hihilain talaga nila yan pababa itong Duterte. Bago sila magunahan. Kita nyo mga ka-Duterte solid. Pansinin nyo itong mga dilawan at saka itong pula noon. Grabe ang bangayan niyang dalawa na yan. 'Di ba? Kita nyo naman si Risa Montiveros. Ito si Risa, dilaw yan. Sila Kiko, sila Bambam Aquino. Ano pa ba ang itong mga nandyan yung mga laging nagsasalita doon patungkol sa Marcos? Grabe sila makapagsalita. Nakaw dito, nakaw doon.
Ngayon, anong nangyari? Parang nakipagsanib puwersa pa. Kumbaga, ngayon, nakatotok talaga sila ngayon sa Duterte. Yun yung tinutukoy ko sa ang akin lang, ibig sabihin, talagang pagdating sa politika, gagawin nila lahat, mahila lang nila itong Duterte, pababa. Kasi once makabalik kasi ang Duterte talaga, alam natin lahat, itong mga nangyayaring corruption dyan, mabubuksan at mabubuksan yan. Pag si Inday naging presidente. Kita nyo, PhilHealth natin. Yung PhilHealth natin, obviously, para yan sa pangkalusugan natin. Pero ang kawawa tayo. Pagdating sa PhilHealth, pagdating sa billings, magkano lang ang bibabawas yan? 3,000, 5,000, 10,000, ganun lang. Kung may billings, ang lalaki ng billings mo, 100,000, parang bawas yan, napakaliit. Kaya, tapos nawalan pa ng budget. Kaya, yan ito yung ni Mike Defensor, na pagbawal, gusto nila, buksan. Pero pag sa Duterte, pag hindi, ay wag bawal magpaano. 'Di ba? Tuloy natin. At yung pananagutan dun sa kurakot na yan, sabi ko nga, lahat ng nasa likod ko, siguro lahat kami may kaso na eh. Pero dun sa mga kurakot, dun sa kaso ng kurakot, 6 lang ang alam kong pangalan na may kaso. 3 pa dun, nasa Witness Protection Program. Sir, ano reaction mo nung Friday na filean ka na? Oh, hindi, sabi ko pa, good job, matupag, matipag. Ready naman, nagre-ready na kayo ng ano nyo, sir? Hindi ko pa nakita kung ano yung final niyang kaso eh, pero wala yun, hindi ko maintindihan. Kahit na yung mga nagtatanong sa akin media reporters, hindi rin lang maintindihan eh. Sabi ko kung pwede, pakipaliwanag sa akin ano yung building plan, anong koneksyon. Pangalawa, ano ba yung koneksyon dun sa mga corporation sa sinabi niyang interlocking. Kasi kung hindi natin naintindihan, hindi ko rin maintindihan kung ano yung sinasabi niya sa media. Pero pinakita ko na yung lugar, bukas yun, nakikita naman nila, at kami ay may-ari ng establishmento. Katulad na banggit ko, marami kami doon, may mga kasama nga kami na ngayon nasa cabinet nga, senador, at alam niya kung sino yung mga yun. Pero ang gusto lang niya, siyempre, ipitin ako. Post lang natin mga ka-Duterte, no? Hanggang dito na lang yung usapan natin kay Mike Defensor. Mababa pa tong sinabi niya. Kaso hanggang dyan na lang tayo, hindi na masyadong exciting yung mga iba dyan. Basta mga ka-Duterte solid, itong update ngayong itong araw na to, kasi kaliwat kanan itong mga nagrarally. Kasi itong mga ka-Duterte, tayong mga Duterte solid, mga ka-Duterte supporters, nagkaroon din ng tuloy-tuloy naman itong mga ginagawa ng mga Duterte, itong mga karaban na nagmumotor, na panawagan, lalo-lalo na kay Inday Sara, itong impeachment na wala naman talagang, obviously, wala naman talagang mangyayari dyan. Gusto lang talaga nila pag-usapan si Inday, at least sa paisip-isip siguro nila, mabawasan itong mga suporta ni Inday. 'Di ba? Kasi magkakaroon ng mga investigasyon, impeachment, kahit sabihin na nila ng mga corruption daw, itong mga flood control, flood control, itong confidential fund. Yun lang naman talagang may pupukol nila kay Inday Sara, wala nang iba. Kaya gusto nila buksan yung salin ni Inday. Kung ano talaga itong laman dyan. 'Di ba? Para mayroon lang silang mapag-usapan ulit. Wala na silang maipukol kay Inday Sara, mga idol. Wala na silang baka pag once mangyari itong impeachment, mabaliktad pa yan. Kasi si Inday Sara may ebidensya din. Itong ginagawa niyo sa akin, baka sabihin ni Inday, ang ginagawa niyo sa akin, pamumulitik ko. O ako naman ang magbibigay ng ebidensya patungkol sa inyo. Ganun yun. Kasi sa umpisa at sa poll pa lang, alam na ni Inday ang mangyayari sa ganito na gusto talaga siyang pabagsakin. Kung ako naman kay Inday Sara, talagang Vice President ako ng Pilipinas, lahat ng ebidensya, lahat ng mga gumagawa dyan ng anomalya, lahat yan iipunin niya yan. Kasi gusto niyang linisin ang pangalan niya. Baka mabaliktad pa nga ang mangyayari dyan, mga ka-Duterte. Walang ibang gustong, tingnan mo, may ituloy itong issue na Blue Ribbon Committee. Baka si Inday ang tutuloy niyan, itong impeachment niya. Kaso, pagdating kasi sa impeachment, may mga limitasyon din yan. Kaya hindi natin alam kung anong mangyayari dyan. Kaya abangan natin itong mga
pangyayari dito, itong mga nangyayaring, lalo na itong corruption, mag-ilang taon na. Darating naman yung SONA na naman. Wala pa rin mangyayari. 'Di ba? Tingnan na lang natin itong darating na sa 2028 na lang tayo babawi mga ka-Duterte solid. Kasi alam natin to, lahat ito ay laro ng politika lang talaga. Ngayon nga lang, hindi nila matibag-tibag ang Duterte kasi alam nila pag ang serbisyo ng Duterte ay talagang tunay. Hindi nila magawa ng istorya. Kaya ayaw nila ang Duterte makaupo. Kasi once ang Duterte makaupo, gagawa ng maganda. Ligasiya na naman. Siyempre, alam nila ang Duterte na marami yan. May mga kapatid pa, may Basti pa, may Pulong, may Kitty Duterte pa. O once gumawa ng magagandang Duterte, hindi na makakalimutan ng taong bayan yan. Di ba? O ngayon, doon na naman sila mahirapan ngayon. Pero ako dyan, mga ka-idol, mga ka-Duterte, itong kongreso, tanggalin na talaga yan. Pahirap sa atin yan. Tayo nang bibigay ng sahod sa kanila. Naku po, magkano? Almost 100,000, 200,000 ng mga sweldo dyan. Diba? Uy, sorry. Sorry mga Duterte. May dumaan. Hi, mga idol. Sorry sa lahat. Thank you mga idol, mga ka-Duterte solid. Kaya mag-ingat lang tayo. Subaybayan natin itong mga nangyayari ngayon. Kasi talaga namang gagawa talaga sila ng paraan. Rally sila ng rally, anti-corruption. Tapos sabay sabi rin, Duterte litisin. Mga ganong style nyo, mga style dilawan. Religious group, mga dilawan din yan. Ay, nako po. Kahit magpalit kayo ng kulay, wala kayong may malalaman pa rin natin pag tunay na Duterte ang nandyan, mga ka-Duterte. Nandyan sila, oh. Attorney Hal Respicio, may defensor, may makikita tayong mga liderato. Mayroon tayong makikita dyan ng mga leader na nag-aano talaga. 'Di ba? Kaya doon tayo makinig. Huwag tayo sa iba. Parang balita rin din eh. Huwag tayo doon sa mga network noon. Dito tayo sa bagong network, SMNI. Totoo at tunay ang binabalita. Walang kinikilingan. 'Di ba? Hustisya ay totoo para sa taong bayan. 'Di ba? Ganun dapat. Kahit sa ang sulok may SMNI. Oh, 'di ba? Kaya mag-ingat mga ka-Duterte solid. Abangan natin 'to sa susunod bukas, Lunes. Kaya mag-ingat tayong lahat. Kaya maraming salamat sa mga taga-suporta ng mga Duterte. Ipaglaban natin ang Duterte. Kita natin sa Mindanao, mga idol. Grabe. Believe talaga ako kay Inday. Umulan, umaraw, trabaho pa rin. Walang lalong-lalo siyang minamahal ng mga bata. Di ba? Kaya Duterte, Inday Sara, mga sinisigaw ng mga bata. Ito si, yung isa dyan, pag pumunta ng iwan ko lang, mapapaya na ako na lang mahiya. Minsan nga lang, tayo pa tuloy mahihiya eh. Kasi, parang naawa ka tuloy. Okay mga idol, maraming salamat sa mga nag-follow at nag-subscribe. At sana abangan nyo ang ating mga susunod na mga update na, okay? Maraming salamat mga idol, mga ka-Duterte. Ingat sa lahat, lalong-lalo na dyan sa ating mga taga-Dabawenyo. Bye-bye!